Hello po, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong paksa, ang ating pong topic, ang may-ari ng langit at lupa ay hindi po tao, Diyos po yun. Ayun po yung ating topic. Ang may-ari po ng langit at lupa ay Diyos at sinabi niya ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Ibang version po to ng pagkapaliwanag na sinabi niya ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Ayun po ang ating topic. Ang may-ari po ng langit at lupa ay hindi po tao, kundi po Diyos po yun, ng Panginoong Yesus. Kasi po siya po yung may-ari ng langit at lupa. Sila pong mag-ama. Papayag po ba kayo kung tatanungin ko po kayo, yung may-ari po ng langit at lupa tao? Siguro po hindi kayo papayag yung may-ari po ng langit at lupa tao, di ba po? Kasi po ang buhay ng tao, pinakamatagal na po yung 969. Si Methuselah po, mababasa po yun sa Genesis. Ang Panginoong Yesus po kasi, wala pong, hindi po magkakawakas ang kanyang mga taon. Ang 1,000 taon sa tao, isang araw lang sa Panginoon. Hindi po magwawakas ang taon ng Panginoong Yesus. Kaya po yung may-ari po ng langit at lupa, hindi po tao yun. Kasi ang buhay ng tao sa panahon po natin, 120 na lang eh. Noong unang panahon, 969, nung kapanahunan pa po ni Methuselah. Siya po yung pinaka matagal ang buhay, si Methuselah. May-ari ng langit at lupa, hindi po magwawakas ang mga taon nun at ang mga araw nun. Kaya hindi po tao yung Panginoong Yesus. Diyos po yun. Hindi naman kayo papayag siguro kung tanungin ko po kayo, yung may-ari ng langit at lupa, tao. O di pa po. Kasi nga po Diyos ang Panginoong Yesus. Hindi naman po siya nilalang, kundi sinilang siya ng Ama sa sarili niyang espiritu, tapos nagkatawan tao po. Yun po ang topic natin. Ang ibang version po to ng pagkapaliwanag na sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. At saka yung may-ari po ng langit at lupa, ang mag-ama po. Ganun po. Hindi po pwede kasi po yung may-ari ng langit at lupa, tao. Bulaan po yung nagsasabi na ng may-ari ng langit at lupa, tao. Kasi sila po ang may-ari ng langit at lupa, yung Panginoong Yesus. Kung babasahin ko po sa inyo rito yung talinghaga na sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 21:33 hanggang 42. Kasi sila yung may-ari ng langit at lupa eh. Pagka may-ari ng langit at lupa, hindi ka pwedeng sumampalataya kung siya ay tao. Sabi nga, sumpain ang tumitiwala sa tao eh. Kaya yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. At saka sinabi niya siya ay Diyos. Huwag po kayo maniwala na ang Panginoong Yesus tao. Bulaan po yung nagpapahayag ng tao. Dito po sa Mateo chapter 21, verse 33 hanggang 42. Mateo 21, verse 33 hanggang 41. Talinghaga po to tungkol sa Panginoong Yesus. Kasi siya po yung may-ari ng langit at lupa na pumunta rito sa lupa, tapos pinatay siya nung mga kampo ng kadiliman. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa Mateo Kapitulo 21, Kabanatay 33. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na puno ng sambayan
na nagtanim ng isang ubasan at binakura niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot at tumukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at pinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at tapas sa ibang lupain. At ang malapit na ang panahon ng pamumunga ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nila ang isa at ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin na mahigit pa sa nangauna at ginawa rin sa kanila ang gayon din paraan. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapwat ang makita ng mga magsasaka ang anak ay nangag-usapan sila. Ito ang tagapagmana, hali kayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kanyang mana. O yan, mana ng Panginoong Hesus yan yung sanlibutan saka lahat ng nilang mag-ama. Yan, maraming sinugo po yung sa talinghagang ito, maraming sinugo po yung may-ari ng ubasan, pinagpapatay. Maraming sinugo, dalawang beses may sinugo, pinagpapatay ng mga dito sa talinghaga rito. Ang huling sinugo yung anak. O, basahin ko po sa inyong ditong muli sa may 21:37 ng Mateo. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapwat nang makita ng magsasaka ang anak ay nangag-usapan sila. At ito ang tagapagmana. Hali kayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kanyang mana. O yun, mana ng Panginoong Hesus yan yung langit at lupa, pati mga tao. Patungkol po to sa Panginoong Hesus kasi siya yung may-ari ng langit at lupa Pinatay siya rito. Ito po yung talinghaga na siya may-ari. Ang may-ari po ng langit at lupa, Diyos po yun. Hindi po kayo papayag na may-ari ng langit at lupa tao. O ito pong talinghagang verse na itong sinabi ng Panginoong Hesus dito, pinatay yung may-ari. Yung may-ari, Panginoong Hesus. O yun, sabi po rito sa talinghaga ng Panginoong Hesus dito. Basahin ko po sa inyong muli para maunawaan nyo, sa talinghagang ito, maraming sinugo yung may-ari ng ubasan, tapos nagtanim ng mga punong kahoy para sa kanyang ubasan. Tapos nung magbubunga na yung ubas, kukunin na sana yung para sa may-ari, pinatay nila yung mga alipin na sinugo. 2 beses nagsugo rito. Pangatlo, sinugo po yung Panginoong Hesus, pinatay din kasi nga siya yung may-ari ng langit at lupa Kaya yung may-ari ng langit at lupa, hindi po tao yun. Hindi kayo papayag siguro. Yung may-ari ng langit at lupa, tao. Bulaan po yung mga tao na nagsasabi ang Panginoong Hesus. Siya ay tao. Kasi Diyos po siya na nagkatawan tao. Hindi po siya nilalang ng Ama, kundi sinilang. Kundi nilalang sa Kanya ang lahat ng mga bagay. O, basahin ko po sa inyong muli rito sa Mateo 21, chapter 33 hanggang 38 ni Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na puno ng sambayan na nagtanim ng mga ubasan at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at pinagkatiwala yun sa mga magsasaka at napasa ibang lupain nasabay ibang lupain yung may-ari, sabi rito. At nang malapit na ang panahon ng pamumunga ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanyang bunga. Sinugo ng Panginoong Diyos yung iba para tanggapin yung bunga, sabi rito, sa ubas. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nila ang isa at ang
At ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Muling, yun, binato at pinatay yung mga sinugo ng Diyos. Ito pa, papatuloy ko po. At hinawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nila ang isa. At siya'y pinatay at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin na mahigit pa sa nangauna at ginawa rin sa kanila ang gayunding paraan. Ayun, dalawang beses nagsugo po rito ang Diyos tapos sinugo po yung anak, yung Panginoong Yesus. Patuloy ko po. Datapat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapat nang makita ng mga magsasaka, ang anak ay nangag-uusapan sila. Ito ang tagapagmana, hali kayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kanyang mana. O yun, pinatay yung Panginoong Yesus kasi mana niya na yung sa ama eh. O yun, talingaga lang po to para sa katunayan, yung may-ari ng langit lupa, ang Panginoong Yesus, hindi siya tao. Kasi mana niya na po yan sa ama yung lahat ng mga bagay. Siya po yung may-ari, hindi kayo papayag siguro yung may-ari ng langit at lupa tao. Ito, mana niya na po yan eh. Ito, mababasa po rito sa mga awit 2, sa 7, minana na po niya ng Panginoong Yesus sa ama. Dito po sa mga awit 2, 7, 8. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Humingi ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. O, mana po ng Panginoong Yesus lahat yan eh. At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. O yun, ang may-ari ng langit at lupa, yung mag-ama. Siguro hindi po kayo papayag, yung may-ari ng langit at lupa tao. Kaya hindi po tao ang Panginoong Yesus. Kasi nga sa Panginoong Yesus, ang 1,000 taon sa tao, isang araw lang sa kanya, hindi magwawakas ang kanyang mga araw. O yun po, hindi. Mana niya na yan, pati pangalan, minana rin ng Panginoong Yesus yan sa Ama. Magkapangalan sila ng Ama. Hindi po kasi pwedeng ang Diyos mag-imbento ng pangalan, humula ng pangalan, para sa kanyang anak. Kundi yung pangalan niya mismo ang binigay. Pinamanan kaya nga ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo. Lahat binigay sa kanyang pagka-Diyos ng Ama. Pati pangalan, minana niya yan. Mana niya na yan sa Ama, pati pangalan. Isa lang po ang pangalan po ng ating Diyos, Jesus Christ lang po. Yun po rin yung pangalan ng Ama. Pero may dalawang person po sila, isa po sila ng pagka-Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Pilipos 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. O yun, binigyan pati pangalan, pinamana ng Ama sa kanya yan. Kaya nga yung Holy Spirit na mapapasak kasama natin sa habang panahon, yung Panginoong Yesus yun eh. Yun po ang pangalan talaga ng ating Diyos, Jesus Christ. Yung Ama, Holy Spirit, at saka Panginoong Yesus. Ayun po, mana yan ng Panginoong Yesus. Siya po yung may-ari ng langit at lupa. Hindi po pwedeng may-ari ng langit at lupa tao. Ito, basahin ko rin po sa inyo rito nasa Hebreo 1, mana niya na yan kasi nilalang ng Ama yan para sa kanya. Basahin ko po rito sa inyo sa Hebreo 1:1-2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mahuling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Na sa pamamagitan man niya ay ginawa ang sanlibutan. O yan, mana niya niyan sa Ama yung langit at lupa. Kaya hindi po tao ang Panginoong Yesus. Kasi nga hindi po pwedeng may-ari ng langit at lupa tao. Pag kayo tinanong ko, siguro hindi kayo papayag yung may-ari ng langit at lupa tao. Diyos po yung ating Panginoong Yesus. Ayun po yung topic natin. Pagtapos po, ang topic po natin, ang may-ari ng langit at lupa ay hindi tao kundi Diyos. Yun po. At saka ang Panginoong Yesus
Sinabi niya rin siya ay Diyos. Ibang version po to ng pagpapaliwanag. Ito po, basahin ko po sa inyo to sa Roma 11, Kabanatay 36. Sapagkat sa pamagitan niya, at sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. O, sa kanya lahat yung mga bagay, lahat po yan eh. Siya yung may-ari ng langit at lupa, ang Panginoong Hesus. Kaya ating Panginoong Hesus po, hindi po tao yun. Kasi siya ang langit at lupa. Siya ang may-ari ng langit at lupa eh. O, siya yung may-ari ng langit at lupa. Sabi rito sa banal na kasulatan eh. Sila po yung may-ari, ang Panginoong Hesus at ang Ama. Ito po, may mababasa rin po tayo rito na sa katunayan, ang may-ari ng langit at lupa, sila pong mag-ama. Ito po sa 17:5. Sa 17, 9 Gs ng 1. Dito po. Kapitulo 17, ang kabanatay 9 Gs. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin. Ako'y lumuwalhati sa kanila. O yun o. Lahat ng sa Ama, kanya rin yan. Lahat ng sa Panginoong Yesus, sa Ama rin. Kaya ang may-ari ng langit at lupa po, mga tao, Panginoong, sila po mag-ama, ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Yesus. O, basahin ko po sa inyong muli. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo, at ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin. Ako'y lumuwalhati sa kanila. O yung lahat ng mga bagay sa Ama, sa Panginoong Yesus din yan. Yung sa Panginoong Yesus, sa Ama rin. Kaya sila yung may-ari po ng langit at lupa. Hindi po pwede po ang may-ari ng langit at lupa tao. Kaya yung Panginoong Yesus natin, Diyos po yun. Huwag po kayong maniwala na sa mga bulaan na sabihin na tao. Alam niyo naman kasi yung mga dyablo, mga sinungaling yan at saka nagkakaila. Ganyan po yung ugali ng dyablo, yung nababasa na, alam na, hindi pa sinasabi yung totoo. Ganun po yung kalooban ng dyablo. Mga anak po ng dyablo yung nagkakaila, yung may katibayan na, hindi pa sila nag-a-agree. Mga anak po ng dyablo yun, yung may katibayan na ayaw pa rin, ayun yung kalooban po ng dyablo. Ito po, may mababasa rin po rito, ang katunayan din, lahat ng mga bagay ay sa anak at sa Ama rin, kasi sila yung may-ari po ng langit at lupa, pati mga tao po. Ito po sa 1:16, ang kabanatay 15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko, siya'y kukuha ng nasa sa akin, at sa inyo ipahahayag. O yun o. Lahat ng sa Ama, ito sabi, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. O, lahat yun sa Ama, sa Panginoong Yesus din yan. Yung sa Panginoong Yesus, kanya rin yun. Yun po, hindi po tao may-ari ng langit at lupa, kasi siya po ang may-ari ng langit at lupa eh. Kung tao po yung Panginoong Yesus, hindi na po nag-i-exist yun kung tao po. Kasi ang buhay po ng tao, wala pa pong 1,000 taon. Si Methuselah ang pinakamahabang buhay po eh. Tapos si 969 ang buhay ni Methuselah. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa sa Genesis 5:24 hanggang 27. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan, sapagkat kinuha ng Diyos at nabuhay si Methuselah ng 100 taon at 87 taon, at naging anak si Lamech. At nabuhay si Methuselah pagkatapos na may panganak si Lamech na
at 82 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Metusalem ay 969 na taon at siya'y namatay. O yun po, yung pinakamatagal na buhay na po ng tao, 969 lang. Kaya hindi pa po pwede yung may-ari ng langit at lupa tao. Bulaan po yung mga nagsasabi ng Panginoong Hesus tao. Bulaan po yun. Dahil ang buhay ng tao, 969 lang. Hindi naman din ako papayag yung may-ari ng langit at lupa tao. Ang may-ari ng langit at lupa, pati yung nilalang nila mag-ama, ang Panginoong Hesus, sila po mag-ama. O ganun po, hindi po pwede yung may-ari ng langit at lupa tao kasi yung tao po may kamatayan, Panginoong Hesus, nabubuhay siya magpakailanman, nasa langit O ganun po yun. Ang 1,000 taon po sa tao, sa Panginoong Hesus, ang araw lang yun, hindi magkakawakas ang kanyang mga taon, sabi sa banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Pedro. Sa Pedro, ikalawang Pedro 3:8, kabanatay 8. Tatapwat, huwag din niyong kalimutan mga minamahal. Ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. O kita nyo nga po yun. Sa Panginoong Hesus, ang 1,000 taon sa tao, katulad lang sa kanya ng isang araw. Hindi po tao ang Panginoong Hesus kasi yung araw nga 1,000 taon sa tao sa kanya katulad lang ng isang araw Hindi po magkakawakas ang mga taon ng Panginoong Hesus, sabi sa banal na kasulatan. Kaya hindi po tao ang Panginoong Hesus kasi sila po yung may-ari ng langit at lupa Ito po, basahin ko po sa inyo sa mga awit, yung kanyang mga taon hindi magkakawakas, sabi sa banal na kasulatan. Dito po sa 102, sa 102. Sa mga awit po, 102, 24, 27. Hindi po magkakawakas yung taon ng Panginoong Hesus Kaya ang may-ari po ng langit at lupa, hindi po tao yun, Diyos po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo sa mga awit, 102, 24 hanggang 27. Aking sinabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga karawan. Ang mga taon mo'y lampas sa mga salit-saling lahi. Nang unay inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bisan, parang isang kasuotan na iyong papalitan. At sila'y mga mapapalitan, ngunit ikaw rin at ang mga taon mo hindi magkakawakas. O kita nyo nga yan, yung taon ng Panginoong Hesus hindi magkakawakas, sabi rito sa 102, 27 ng mga awit. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo hindi magkakawakas. O kita nyo nga po yun, hindi magkakawakas yung taon ng Panginoong Hesus. May tao bang ganon? Yung taon niya hindi magkakawakas, nabubuhay siya magpakailanman. Sabi nga si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. O kita nyo nga po yan. Kaya yung may-ari po ng langit at lupa, hindi po tao yun. Bulaan po yung mga tao nagsasabi ng Panginoong Hesus tao. O basahin ko po sa inyong muli. Dito sa 102 ng mga awit, kabanatay 24 hanggang 27. Aking sinabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga kaarawan. Ang mga taon mo'y lampas sa mga salit-saling lahi. Nang unay ay nilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila uuwi sa wala, ngunit ikaw
ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bisan. Parang isang kasuotan na iyong mga papalitan. At sila ay mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magkakawakas. O kita nyo nga po yan, ang taon ng Panginoong Yesus hindi magkakawakas. Kasi nga hindi siya tao, magpakailanman siya eh. Diyos ang Panginoong Yesus eh. Sabi nga sa Hebreo, si Yesu Kristo ay siya rin kahapon at ngayon eh. Oo, at magpakailanman. Alam niyo naman yung mga kalooban ng Diablo eh, yung mga ngaral ng Diablo, kahit alam na yan, i-deny pa nila. Kasi nga, ang kalooban nila yung Diablo, mga sinungaling. Kahit na alam na, hindi pa nila ituturo yung tama. Ito, sabi sa Hebreo, si Yesu Kristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. O, dito po sa Hebreo 13:8, si Yesu Kristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Kita nyo nga po yan, magpakailanman ng Panginoong Yesus, kaya hindi po tao yung may-ari ng langit at lupa. Hulaan po yung nagpapahayag na ang Panginoong Yesus tao. Sila'y nangaral dahil sa pera. Marami silang dadalhin sa hukay. Mali yung kanilang mga aral, dinagdagan yung aral. Ang hula, hindi po sa atin ang hula, kundi sa sambayan ni Israel. O ganun po, hindi po tao ang may-ari ng langit at lupa. Yan po yung ating topic. Kasi nga po yung 1,000 taon sa tao, isang araw lang sa kanya eh. May tao bang ganon? Bulaan po yung nagsasabi ng tao. Huwag po kayong maniwala ron. Sabi nga sa Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ito, basahin ko po sa inyo. Sa Jeremias 17:5. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, sabi rito sa Jeremias po. Jeremias 17, ang kabanatay 5. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humiwalay sa Panginoon. O kita nyo nga, ginagawa nyong laman ang bisig ng Panginoong Hesus. Hindi nga siya laman ng katawan tao lang eh. Dagaan yung laman ang Panginoong Hesus. Kasi nga hindi, nasa sumpa yan yung sabi mo tao, nasa sumpa kayo. Yung aral nyo, tao ang Panginoong Hesus. Nasa sumpa kayo, mali po yung aral nyo. Kaya baguhin nyo po yung aral nyo. Para maalis po kayo sa sumpa. Maimpyerno po kayo, yung may-ari ng langit lupa. Sabi mo tao, nasa sumpa po kayo nun. O ito, sabi sa mga awit huwag tayong tumiwala sa taong may ang hiningay. O ito ba, sabi ng mga awit. Sabi sa mga awit po, ganito po, sa 146, ang kabanatay 3:4. Huwag din yung ilagak ang iyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao na walang pagsaklolo. Ang hinga niya ay pumapanaw, siya ay nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw din yaon, mawawala ang kanyang pag-iisip. O kita nyo nga, kung tao, ang Panginoong Yesus hindi na yung nag-i-exist. Kasi nga, nawawala na nga daw yung pag-iisip yung hininga niya, nawawala na Kaya ang ating Panginoong Yesus nagkatawan tao lang yan. So, ganun po, hindi po taong Panginoong Yesus kasi nga sumpain ang tao na tumitiwala sa tao na ginagawang laman ng kanyang bisig. Hindi po laman ng bisig ng Panginoong Yesus. Espiritu po yon. Nagkatawan tao lang po siya. God bless po. Sana po naunawaan nyo, yung may-ari po ng langit at lupa, hindi po tao, Diyos po yun, yung mag-ama po yun. O, ang topic po natin, yan, yung hindi tao may-ari ng langit at lupa, at ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos sa ibang pagpapaliwanag naman po dito. Ito po, babasahin ko po sa inyo na sinabi ng Panginoong Hesus dito na siya ay Diyos. Kasi nga, yung banal na kasulatan, pinasulat to ng Panginoong Hesus Ang
banal na kasulatan talaga, nagpasulat kay Moises, ang Panginoong Yesus na po yun. Siya na po yung nagpasulat, pati sa mga apostol, sa lahat ng mga propeta. Kasi nga po, yung Ama, hindi pa po yan bumababa. At saka hindi po nagsasalita po yung Ama para magsalita sa tao, hindi po. Sabi nga ng Panginoong Yesus walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya ang nagsalita po sa ating, kay Moises, sa ating mga magulang, ang Panginoong Hesus po yun. Kasi nga siya nagsabi na walang taong nakakakita sa Ama, walang nakarinig sa tinig ng Ama, sabi ng Panginoong Hesus. O ganun po. Kaya siya po yung nagpasulat talaga sa mga apostol, kay Moises, sa mga propeta. Kasi sabi po ng Panginoong Hesus, walang taong nakakita sa Diyos. O wala pang nakarinig ng tinig ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan. O basahin ko po sa inyo dito. Sa sa 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na sinapupunan ng Ama siyang nagpakilala sa Kanya. O walang nakakita sa Ama Sabi ng Panginoong Yesus wala rin nakarinig sa tinig ng Ama. Kaya nagpasulat ng banal na kasulatan, ang Panginoong Yesus na po yun. Kay Moises, sa mga propeta, sa mga apostol. O ito po, sabi ng Panginoong Yesus wala pong nakakita pa sa Ama tsaka nakarinig sa Ama Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa 1:5, Kabanatay 37. At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. O kita nyo nga po yan, yung Ama hindi nakita yung anyo, si Moises nakita yung anyo ng Diyos Nakita siya, nakipag-usap sa harapan Yung Panginoong Yesus na po yun, hindi po yung Ama. Dahil ang Ama, hindi pa po yan bumababa, kundi ang Panginoong Yesus lang po talaga. Siya po talaga yung Diyos na nagpasulat at saka siya yung nagsabi na siya ay Diyos. O basahin ko po sa inyo rito na pinasulat niya yung banal na kasulatan sa mga apostol. Para malaman niyo po, binabasa ko po sa inyong muli ito, tinuturo ko po sa inyong muli. Kasi siya nga yung nagturo na isulat yung banal na kasulatan. Siya nagdidikta siya nagtuturo Kasi sa banal na kasulatan, meron din nagdikta rito na pinasulat Ganon din po to, ang Panginoong Yesus ang nagpasulat Isulat mo to, itong tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. O di sinabi niya siya ay Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo to sa 1 Korinto 14, ang kabanata 37. Kung iniisip niyo naman na siya ay propeta, o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. O kita nyo nga po yan. Utos ng Panginoon to, yung pinasulat sa mga kay Moises, sa mga propeta, sa mga apostol. Siya po talaga ang nagpasulat ng banal na kasulatan, ang Panginoong Yesus. Dahil hindi po narinig ang tinig ng Ama, hindi nakita ang anyo, hindi bumababa ang Ama. Ito po kasi may talinghaga po rito sa banal na kasulatan. May katiwala rito yung inubos yung pag-aari. Diniktaan niya rin yung talinghaga to ng Panginoong Yesus Diniktaan niya rin yung ibang katiwala yung pinapautang. Sinabi niya, gaano ang utang mo? O, diniktaan. Ito, babasahin ko po sa inyo. Pinasulat niya diniktaan din tong may utang sa kanya Ganon din po tong sinabi ng Panginoong Hesus kasi siya nagpasulat nito Ito, basahin ko po sa inyo tong sa 16 ng Lucas 1, kabanatay 1 hanggang 8. Ito po sa talinghagang ito, yung katiwala,
Yung katiwala nagpasulat din nagpasulat din sa ibang alipin sabing ganun. Magkano ang utang mo? Isulat mo 50 o ganun. 100, matalino yung katiwalang to sabi sa banal na kasulatan Matalino sa kasamaan. O, dinigtaan din to sa talingagang to, dinigtaan, tinuruan. Ganon din yung mga propeta, apostol, dinigtaan din ng Panginoong Yesus. Sinabi niya, itong tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan sulat mo. Di sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. O ito, basahin ko po sa inyo tong talingagang to. Buksan niyo po ang isip niyo. Dahil itong babasahin ko po sa inyong ito, katiwala to, dinigtaan din yung kapwa niya aliping. Sabi, magkano utang mo? O pinasulat ng ganon. O ito, basahin ko po sa inyo. Sa Lucas 16, 1, kabanatay 1 hanggang 8. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman, na may isang katiwala na ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pag-aari. At tinawag niya siya at sa kanya sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay ka, sulit ka ng pagiging katiwala, sapagkat hindi ka na maaari maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Magtungkal ng lupa'y wala akong kaya. Magpalimos ay nahihiya ako. Nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya ng una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal ng langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo kang madali. Isulat mong 50. O kita nyo nga po to, yung katiwala, nagdikta rin dito, isulat mo 50, sabi rito. O, basta patuloy ko po. Na magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala sapagkat siya'y gumuhang may katalinuhan. Sapagkat ang mga anak ng sanglibutang ito ay sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. O yun ito sa talingagang po to ng Panginoong Yesus, yung katiwalang nag-aksaya ng pag-aari ng Panginoong Yesus, diniktaan din po yung ibang may utang sa kanya. Sabi rito, maupo kang madali, isulat mong 50. O, diniktaan din po to yung mga alipin dito, yung mga may utang. Diniktaan ng lilong katiwala. O diniktaan din to, sulat mo, ganon. O ganon din po yung sinabi ng Panginoong Yesus sa mga apostol, propeta, o kay Moises, sa ating mga magulang, diniktaan din yon, ganon po yon. Sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos pinasulat O di sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. O basahin po sa inyo muli itong talingagang to. Kasi po itong talinghaga pong ito, nagpasulat din itong kapwa alipin dahil kasi nagwawalda siya ng pag-aari ng Panginoong Yesus diniktaan niya rin po to, pinasulat nung lilo. Sabi o basahin ko po sa inyong muli ito sa 16 ng Lucas, 6:7. Dito ko na po babasahin sa 6:7. Kasi nagdikta rin to nagdikta, isulat Ganun po. Ito, basahin ko po. At sinabi niya sa 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo kang madali at
at isulat mong 50. O, na magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. O, kita nyo nga po to, yung katiwala po rito, nagdidikta rin, pinasusulat. Yung banal na kasulatan, pinasulat din ng Panginoong Yesus eh. Sabi niya, isulat nyo to, sabi sa mga apostol, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O di sinabi niya siya ay Diyos, pinasulat nga sa mga apostol eh. Kung may isip kayo, kung mabuksan ang isip niyo eh. Etong katiwalang to, nagpasulat din to, nagdigta. O, isulat mo, 50. O, tapos sabi dito sa isa pa, isulat mo, 80. O, ganong utang mo? 103 langis. O, sabi rito, o, abutin mo yung yung kasulatan. O, isulat mo, 80. O, dinagdikta rin to, itong sa talinghagang to, nagdikta rin tong katiwala na to sa may utang. Ganon din po yung Panginoong Yesus. Diniktahan yung mga apostol Sabi niya, isulat niyo to. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan sa kanyang anak na si Yesu Kristo. O, yun po, para hindi pa kayo maloko ng mga bulaan na yan. Sabi nila, hindi raw sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Sinabi niya nga siya ay Diyos Pinasulat nga sa mga apostol Isulat niyo to. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O di sinabi niya siya ay Diyos. O basahin ko po sa inyong muli ito sa may Lucas 16, ang kabanatay 1 hanggang 7. O basahin ko po sa inyong muli. Kasi itong katiwala na to, naglulugi ng pag-aari ng kanyang Panginoon. Tapos dinaya niya yung may-ari. Sinabi sa mga kapwa alipin, magkano utang mo? O diniktahan niya rin, pinasulat. O ganun din po itong banal na kasulatan. Pinasulat to ng Panginoong Yesus diniktahan yung mga apostol O di sinabi niya siya ay Diyos. O to, basahin ko po sa inyo muli Sa Lucas 16:1 hanggang sa 7. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. At ito isinumbong sa kanya na siya ay nagsisira ng kanyang mga pag-aari. At tinawag niya siya at sa kanya sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Magdungkal ng lupa'y wala akong kaya. Magpalimos ay nahihiya ako. Nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung maalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon. At sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan. At magupo kang madali at isulat mong 50. Na magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. O kita nyo nga to, no? Nagpasulat din tong katiwala na tong aalisin sa pagiging katiwala. Nagpasulat din, diniktahan din tong mga may utang sa kanyang Panginoon. Isulat mo 50, sabi yung katiwala rito, yung nagwawaldas ng kanyang pag-aari ng Panginoon. Kaya diniktahan niya rin po ito, pinasulat 50 at saka 80. Ganon din po yung mga apostol. Diniktahan din ng Panginoong Yesus yan na isulat nyo, itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.
O di sinabi niya siya ay Diyos, kasi nga pinasulat din ng Panginoong Yesus eh. Diniktahan din yung mga apostol eh. O di sinabi niya siya ay Diyos. O di ba? Ganun po yun. Huwag po kayong maniwala sa mga bulaan na yan na hindi sinabi ng Panginoong Yesus ay siya ay Diyos. Kasi nga diniktahan niya rin yung mga apostol eh, tinuruan eh. Isulat niyo to. Ito ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan, gaya yung binasa ko sa inyo, sa katiwalang yun, na naaalisin sa kanyang pagkakatiwala. Tapos, tinanong, magkano ang utang mo sa akin, Panginoon? 100, isulat mo 50, nagdikta rin siya, pinasulat 50, ganun din to eh, pinasulat ng Panginoong Yesus eh. Isulat nyo to, ito ang tunay na Diyos, at buhay na walang hanggan, sa makatwid baga, si Yesu Kristo, di sinabi niya siya ay Diyos, sana mabuksan ang isip nyo na sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Kasi siya ang nagpasulat, siya ang nagdikta sa mga apostol, sa mga propeta, sa ating mga magulang. Ito pinasulat ng Panginoong Yesus to eh. Ito po sa 5, sa unang 1, 5:20. Ito pinasulat ng Panginoong Yesus, diniktahan din yung mga apostol. Diniktahan din siya to, Parang ganito po yun sa talinghagaron sa Lucas 16, 1 hanggang 8. Ito kasi diniktahan din ng alipin yung doon yung katiwala eh. Diniktahan yung may utang sa kanyang Panginoon eh. Ganon din po to. Isulat, sabi nun, sulat mo 50, isulat mo 80. Ito pinasulat din ng Panginoong Yesus eh. Diniktahan din eh. Di sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Bulaan nyo kasi yung mga hindi, yung nagtuturo ng Panginoong Yesus tao, kasi hindi siya sugo. Mga nangaral lang yan dahil sa pera. Mali-mali ang aral, nagdagdag sa utos, hindi po sa Diyos yan. Ingat po kayo dyan, lumabas po kayo dyan, kasi hindi po, kailangan sa tinig po ng Diyos tayo makikinig, sa tinig ng Panginoong Yesus. Pagka hindi tinig ng Panginoong Yesus, bulaan po yun, mga maling aral po yun. Ito po, sabi ng mga apostol, isulat nyo ito, basahin ko po sa unang 1, 5:20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo ibigyan ng kanyang pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo sa makatwid sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kita nyo nga, diniktahan din yung mga apostol, pinasulat. Di sinabi niya siya ay Diyos. Sabihin yung hindi sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Diniktahan niya yung mga apostol, gaya ng binasa ko sa inyo sa Lucas 16:1 hanggang 8. Diniktahan din nung katiwala yung may utang sa Panginoon, pinasulat. Magkano utang mo sa Panginoon ko? 100 takal na trigo. Isulat mo. 50. Yung isa. Magkano utang mo sa Panginoon ko? Isulat mo. 80. Diniktahan din niya nung katiwala rito. Yung sa talinghagang yun. Kaya ganun din po yung Panginoong Yesus. Diniktahan niya rin po yung mga propeta at apostol. Pinasulat eh. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. God bless po. Sana po naunawaan nyo na sinabi po ng ating Panginoong Yesus na siya po ay Diyos kasi siya po nagpasulat, siya po ang nagdikta, ang ating pong Ama, hindi nakita, hindi rin po narinig ang kanyang tinig. Ayun po, sana po naunawaan nyo, kung may Biblia kayo, suriin nyo. Nagdikta rin po yung katiwala sa Lucas 1:6 hanggang 8. Diniktahan yung may utang sa kanyang Panginoon, pinasulat 50. Tapos pinasulat din 80. Nagpasulat yung katiwala diniktahan din yung may utang Ganun din po yung banal na kasulatan, diniktahan din po yung mga apostol, tinuruan kung ano isusulat. Isulat nyo to. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoong Yesus. Di sinabi niya siya ay Diyos.
God bless po. Sana po naunawaan nyo na sinabi po ng ating Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Ang may-ari ng langit at lupa ay hindi po tao. Kasi po ang buhay ng tao, ang pinakamatagal na buhay ng tao, 969 lang. O sa panahon po natin, 120 na lang po ang buhay ng tao. Kaya hindi po tao yung may-ari ng langit at lupa. Diyos po yun. Yung may-ari po ng langit at lupa ay ang mag-ama. O God bless po. I love you po. Sabi ng Panginoong Yesus, ingat po kayo lagi. Lumabas po kayo sa maling aral. Hindi po yung tinig ng Panginoong Yesus. Dadalhin po kayo niyan sa impyerno. Yung mga bula na ang Yesus tao, dahil ang ating Panginoong Yesus, nagkatawang tao lang po yun. God bless po. Sana po, dinggin niyo po yung tinig ng Panginoong Yesus. Pagka hindi po tinig ng Panginoong Yesus ang turo, yung aral, wala sa banal na kasulatan, bulaan po yun. Yung mga sumusuway po sa uto, sa aral. God bless po sa inyo. Ingat po kayong palagi. Love you po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus.